tama kaya ang mindset ng isang tao? For example, may exam ka. Kasi alam kong marami tayong mga viewers na student. Binigyan ka ng exam, alam mong mahina ka sa subject na to. Ano ba yung mindset mo? Ang mindset mo ba is, ay mahina talaga ako dyan sa exam na yan. Hayaan ko na lang. Or maybe a different mindset is, ay mahina ako dito. Yeah. I have to double down the work for this one. Ganun ba ang mindset? Welcome to Fairfax Podcast, where we will dive deep into the layers of life, success, and the issues that keep us all buzzing. Because facts and stories are meant to be shared. Nice muna namin magpakilala sa inyong lahat. Ako nga pala si JV Advincula. I am the COO and co-founder of the House of Collab, Fairfax Entertainment Management Inc., Fairfax Media Inc., and Fairfax Network Channel. Yan. Iba-iba yung introduction mo kanina. Ay, ba ba? Nagbago yun. Na-promote ka. I just realized na kailangan pala seryoso. Alright guys, anyway, I'm Ryan Tanyada. I'm a content creator and the man behind the House of Collab. Hi everyone, I'm Arian Cruz, the Mama Ari and the talk admin of the House of Cola. Yeah, welcome guys. Rar. So, sa aming pagpapakilala, gusto rin namin ipaalam sa inyo kung ano ba tong bagong programa na to. Expect nyo na to na every Wednesday afternoon that we're going to go live on TikTok. Itong account na to, talk.live. Oh, thank you sa gift! Mark, thank you. So anyway, I was saying na abangan nyo na kami every Wednesday and pag-uusapan namin yung mga important things about kung ano what's trending, about what's relatable, and of course, mindset, success stories. Gusto lang namin magbigay ng value sa inyo. At syempre, kami lang ba, Ari, tayo lang ba ang makikita nila ditong nag-host sa show na to? Siyempre hindi. So, para siyang guest list, baka ma-expect nyo different content creators, different guests. Baka next podcast ko, meron tayong special guest. So, abangan niya yan. Yeah. Gusto ko tinitake ownership agad ni podcast ko. Ari, ano ba ang topic natin today? So, ang topic natin for today's video is change your mindset. Sabi nga ni Ana Kuting, mindset ba? Mindset. Ana Kuting, we miss you. Hi, Ano Ana. si Ana? Hi, Kating. Yan. Ano ba yung change your mindset? Ano ba yung topic na yan na kailangan nating pag-usapan? Himayin natin, ano ba yung mindset and why change? Diba? What do you guys think? Para sa akin, itong at the specific time and moment, kagaya nga na sinabi ko kanina, like, what is your goal or what is your purpose ba as of now? Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? 'Di ba? Like, dito hindi naman namin kayo tuturuan ng anything that na tipong yung out of this world. Hindi naman ganun. We just want to give some knowledge and wisdom for you guys, and maybe we can give some, yung mga experiences namin that you guys can learn something from it, or baka hinaharap nyo ngayon, 'di ba? Hindi natin alam, baka hinaharap nyo yung mga pinagdaanan namin before na alam yun, can give value to you guys. Exactly. So Ari, ano ba yung mindset? Ano ba yung mindset na yan? Pag sinabi kasi mindset ngayon nowadays, ang automatic papasok sa isip mo si Ana. Si Ana. Si Kuting eh. Pero on a serious level, ano ba yung mindset? Mindset, ano siya eh. Parang yan yung way of thinking mo. Way of thinking. Way of thinking. Paano ka mag-isip about a situation or circumstances. Diba? Yung pananaw mo in Tagalog. Diba? So, based on ano sinabi ni Ari, mindset is, yan ba yung, halimbawa nalagay ka sa isang sitwasyon, is this the way how you're going to react? Kasi ito yung mindset mo. Tama ba? Yun ba yun? Yes. Yes. Very nice. And then, on your mindset, tama kaya ang mindset ng isang tao? Tama kaya yun? Ano kaya sa tingin nyo, Ray, Ari, na speaking, lahat naman ng tao, I'm sure may mind. Di ba? And then, pag sinabi nating mindset, ito yung parang nakatatak sa utak mo eh. Na parang,
if you're placed in a certain situation, how you would react is based on your mindset. I'll give an example. At least ito, share ko lang. For example, may exam ka. Kasi alam kong marami tayong mga viewers na student. Diba? Binigyan ka ng exam, alam mong mahina ka sa subject na to. Ano ba yung mindset mo? Ang mindset mo ba is, ay mahina talaga ako dyan sa exam na yan. Hayaan ko na lang. Hindi na lang ititake. Hindi na lang ititake or hayaan mo na, hindi na ako mag-aaral kasi mahina naman ako eh. Or maybe a different mindset is, ay mahina ako dito. Yeah. I have to double down the work for this one. Ganun ba ang mindset? Well, yes. Kagaya nga nung sabi ko rin kanina, depende kung ano yung goal mo. Or yung... Kasi kung ang goal mo is ano lang, pasang-awa ka lang, ganun. 'Di ba? Parang bakit pa mag-aaral, 'di ba? Pero if you want to, excel, yung makakaroon ng mataas na grades, well, yung mindset ko talaga is kailangan mag-aral kahit mahina ako. Tama. Kasi on a teacher perspective. Yun, Yeah. teacher. So by the way, teacher by Yeah. profession Yes. and license po ito. On a teacher perspective, di ba? Kapag nagtuturo ka sa isang classroom na may 60 students, ang goal mo ba is kung sino lang yung makaintindi, yun na lang yun. Di ba? So, di ba ang mindset ng teacher, ang goal mo is lahat ng batang yun, kahit at the back, kahit nasa row 4, di ba? Kailangan maintindihan yung sinasabi mo in front. Kailangan mag-grasp nila yon, ma-comprehend nila, 'di ba? Kasi yun yung parang hindi ka magiging effective teacher kapag ang goal mo lang is okay lang at least naiintindihan ng mga students sa in front of you, 'di ba? Kahit di na maintindihan ng mga nasa likod, 'di ba? So alam mo yun, yung way of thinking, yung mindset mo hanggang dulo, yung parang deep, malalim. Talagang may goal ka talaga. May goal ka talaga. O hindi yung ginagawa May mo lang. purpose ka. Hindi mo lang ginagawa just for the sake na kailangan mong gawin. Ito Ayun. yung tamang gawin. That's a good mindset. And sige, maganda yung intro nito ni Ari kasi gawin natin ganito based on kung ano yung background natin. So Arian is a teacher by profession, among other things na ginagawa niya. So yun naman, Kuya Rai. I'm sure with how long, kung gaano ka nakatagal dito sa TikTok, sa platform na to, they already know na you are a successful realtor. Diba? So, Most of them don't. So, sige. 2 questions for you, Rai. As a realtor, successful businessman, and now a content creator, diba? Ano ba yung dapat na mindset mo to be successful kung nandito ka sa profession na to? Para sa yung sinabi, i-connect ko siya sa sinabi ni Ari kanina. Sabi ni Ari kanina is parang getting out of your comfort zone yung sinabi mo kanina. So, para sa akin, most of the time kasi pag you really want to reach a certain peak, you really have to go out of your comfort zone. Sinabi mo kanina yung sa being a realtor, siguro nag-out of comfort zone ako nung when I also went out of the country. Kasi nung time na yun, okay naman ako dun sa real estate. I'm earning a good amount of money. But during that time kasi I want to hindi ko lang gusto maging good. I don't want to be better lang din. I really want to be the best during that time. So ang naisip ko, there's only one way for me to reach that, but to go out of the country. Dito sa Pilipinas na sobrang komportable na buhay ko. I mean, uwi lang ako sa bahay, sobrang komportable, wala akong kailangan, nandun na lahat. Going out of the country, parang shit, lahat mag-isa lang ako, lahat gagawin ko. Dati hindi naman ako naglalaban ng damit, hindi ako naghugas ng pinggan, hindi ako nagluluto, hindi ako naglalaba. Pero dun sa ibang bansa kasi, walang ibang gagawa nung kundi ako lang para sa sarili ko. So that's yung going out of my comfort zone. And also here in, sabi mo kanina, being a realtor and also being a content creator. Being a content creator when I started doing TikTok, that is a very uncomfortable position for me kasi alam we know each other for the longest time. Hindi mo maiisip na magiging content creator ako, magagawa ako ng TikTok. Sobrang layo sa... Di ka sure, malay mo, naisip ko yun. Pero di ba, sobrang layo. Hindi lang naman ako. Tayong lahat yung group of as group of friends, hindi natin maiisip na isa sa atin is magiging
content creator maggagawa ng TikTok account. So sobrang uncomfy niya sa akin, pero during that time kasi nung una I don't have a choice kasi parang yun yung way ko lang para mag-enjoy. And then nung nag-usap na tayo, parang you want to make it as a business, kung ano man yung pwede natin gawin doon. So parang yung naging goal ko na nun is parang to make my account bigger and yung mas maging maganda yung reputation, to be known more, so that when we open the House of Collab, it would be an easier way or a easier platform for us. Yeah, fantastic. So what I'm getting from sinabi ni Ryan is, kung gusto mo maging successful, in his case, he wants to be the best. And when you want to be the best and you want to be successful, you have to have a mindset that's connected with your comfort zone. Kasi sabi nga nila, gusto mo talagang maging the best, you have to do something different outside of the normal. Yes. So, mindset, comfort zone, I feel like they're, if you guys would agree, would go hand in hand. Diba? Kasi hindi pa pwede na, alam mo yan, wag na tayo lumayo. Kung gusto natin kumita ng pera, gusto natin maging successful, gusto natin sumikat, ano ba dapat gawin? Dapat nating mag-research, dapat tayong tumayo sa kinauupuan or kinahihigaan at kumilos. And syempre, bakit ko nasabi yung level na yon is, syempre pag nakaupo ka, nakahiga ka, komportable ba? Yes. Komportable? Yes. Diba? So that's a comfort zone. When you stand up, not always and not every day, komportable na gumising sa umaga, maligo, pumasok sa trabaho o sa negosyo, I think that's going out of your comfort zone. Yung, ano masasabi mo doon, Ari? Diba, sir? Hindi ka natatakot magkamali at saka mag-take ng risk. Yeah. Sabi nga nung logic professor ko, kapag ikaw nagkamali ka, tapos alam mo sa sarili mong nagkamali ka, ibig sabihin tama ka. Medyo ano yan Medyo ano ba yan? Ano ba yan? Mind, ano ba yan? Ano ba yan? Mind blow. Mind blown ba yan? O ano yan? Tongue twister ba yan? Riddle Ganun ba yan? daw yun. Ano, can you expand more on that? Sabi niya, pag ikaw nagkamali ka, you commit mistake, tas alam mo sa sarili mo, you admit that Aware you ka. commit mistake, aware ka, ibig sabihin tama ka. Diba? Alam mo yun, kasi nagkamali ka, tapos inamin mo sa sarili mo, alam mo kung saan ka nagkulang, alam mo saan ka nagkamali, ibig sabihin, tama ka. Kasi alam mong nagkamali ka. Kaya hindi ako naniniwala dun sa mga parang, sa mga taong yung sobrang taas ng ere na, never Uy, akong, nagkamali. diba? May hugot Alam mo yun. May hugot si Ate Ari nyo. Hindi, wala naman akong ano. Minsan, syempre, nakaka-encounter ka ng mga taong ganun, di ba? Akala lang nila yun, pero doon ako nawala sa professor ko talaga yun na, professor ko na talaga yun na nagsabi na, nagkamali ka, alam mo sa sarili mo, nagkamali ka, you admit it, ibig sabihin, tama ka. Yeah, very interesting yan, ha? Yes. Speaking of the people around you, masasabi ba natin na comfort zone mo or going out of your comfort zone yung tao sa mga paligid mo? And do you think, question for Ryan, komportable ka sa Pilipinas, pero you went to a different country, syempre magbabago rin yung tao sa paligid mo. Yes. 'Di ba? Ang tanong ko dyan is, nakaka-apekto ba yung tao sa paligid mo kung ano yung kailangan mong i-achieve? Are they, yung alam mo yung sinasabi nila na kung ito yung grupo mo na lagi mong kasama, sila ba ang maghahatak sa'yo pababa? Or sila ba yung makakatulong sa'yo para umangat? Is there a certain example in your life as a realtor or as a businessman or as a content creator na may kinalaman yung tao sa paligid mo? Yeah. Actually, totoo yun. Yung naka-apekto yung mga tao sa paligid mo, sa success mo o sa hindi mo success. Sabi nga nila, di ba, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. May mga certain kasi na tao na may ibang klaseng mindset na kahit na samahan mo sila ng kahit sino pa dyan, basta kung yung goal niya diretso, hindi siya pwedeng maapektuhan ng kahit sino. Like example na lang, when I was still in high school and college, ang daming nakapalibot sa akin, even mga kaibigan ko pa na nagka-cutting classes, umiinom, nagyoyosi during nung nag-school kami, pero I never did it. Pero I'm friends with some of those people. Alam mo yun, parang ako kahit na ano pang ihalo mo talaga, pagka yung mindset mo is really strong,
Hindi ka Kahit pwedeng na anong maapektuhan influence na dala nila. Oo, kahit ano pa. And yung, kung i-connect naman natin dun sa, umalis ako ng bansa before, that was really, yung mga nakapalibot ka sa akin tao before, sobrang komportable ko. Tapos nagpunta ako sa ibang bansa, especially in Middle East, na wala talaga akong kakilala na kahit sino. Alam mo yun na, pero dun talaga ako nagkaroon ng growth. Hindi lang yun sa mga sinabi ko kanina dun sa household chores, but at the same time, even yung language itself na lang, hindi ako marunong mag-Arabic, di ba? Even paano ko kakausapin tong mga to, nag-Arabic sila sa ako. The language I know is Filipino and English. So, because of that, I tried to learn yung, kahit na yung hindi naman yung sobrang daming Arabic terms, but even yung mga simple or yung mga conversational, I tried to learn it. Yung mga pagkain na try kong kainin, and ang dami kong nakilalang mga ibang tao na ibang lahi, hindi lang Filipino, because of that. Kasi I was dealt with that hand. Kumbaga, I don't have a choice kundi to grow. Parang I'm like a newborn puppy that was, put in this certain place na wala akong choice kundi to survive. So that's what I did. So I think but everything naman parang turns out well. So I'm really happy with kung ano yung turnout nun. Pero to answer your question nga, yes, talaga nakaka-apekto talaga yung mga tao sa paligid mo. Kaya I would still advise na always surround yourself with positive people, tsaka yung with your same wavelength, and then at the same time yung same kayo ng goal. Kasi other people might weigh you down. Yung tipong ikaw, ito yung goal mo, pero sila hindi. So medyo magiging, sorry for the lack of term, pero maging pabigat talaga sila sa'yo. True. Pero kung yung mindset mo naman, ito yung mentality mo is really strong, kahit sino pang ilagay dyan sa'yo, kahit best friend mo pa, kahit kapatid mo pa, kahit nga, di ba ang daming nating kilala na nanggaling sa hindi magandang pamilya, pero nagiging successful, di ba? Kahit na sino pa yung mga nakasurround sa kanila, kasi they have a mindset and a goal. Bata pa lang sila, ito na yung gusto nilang mangyari sa buhay nila, di ba? May narinig nga ako before, sabi niya, nagtatampo daw siya sa family niya hindi dahil sa lumaki silang mahirap. Nagtatampo siya sa family niya kasi pinalaki siya ng mahirap pa rin. Okay. Alam mo yun? Pero if yung tao kahit mahirap siya, pero yung bata pa lang siya, pinapalaki na siya na may goal na, umpisa pa lang, I don't think, tapos sobrang strong nung mindset niya, tsaka yung mentality niya, I don't think anyone can affect that. Agree. Depende yan sa mga mindset, no? And exactly, napakaganda ng binigay ni Ryan na example about that. And sabihin ko lang, siguro may nabasa lang rin akong comment, mag-open ba ulit kayo? Definitely yes. Mag-open ang The House of Collab, but aabot tayo hanggang season 77, 'di ba? But anyway, insert lang natin ang THOC. Sige bro. Right. We're talking about the people that you get along. I remember when I came to you saying that this is pitching to you this idea of the House of Collab. It was Christmas. Etong pagpasok mo sa THOC, being you na ikaw, you create a lot of solo contents. Yes, you do collabs, pero bihira. Knowing the word or the name, the House of Collab. Entering this new venture with us, na alam mo na marami kang makakasamang bagong tao. Na hindi mo alam kung positive ba sila or negative. Ano ang naging adjustment mo, and how did this affect you? Is it a good thing, a bad thing, or how was the journey for that? Before answering you, Assalamualaikum Habibi Habibti, Shukran Jazilan for being in our live. Later let's talk, inshallah. Shukran. Anyway, yun bro, yung sabi mo kanina, when we started talking about the House of Collab before, biggest adjustment I would say, nung pinakauna kong inisip talaga kung ano yung biggest adjustment ko, nung nag-uusap pa lang tayo, hindi pa tayo nag-start, sabi ko sa sarili ko, paano ko makikisama sa ibang tao, especially sabi ko yung pagtulog, yung talaga yung, kasi for a fact na may insomnia ako na malala, tapos nasanay kasi ako sa before pa lang, even sa ibang bansa, mag-isa lang talaga ako natulog, sariling kwarto, even nung sa bahay namin, sariling kwarto, ganyan. Tapos, yun nga yung insomnia ko, kasi pag may narinig lang akong konting
konting ingay lang, nagigising na ako, hindi na ako nakatulog agad. Ganun. Tapos hindi rin ako nakatulog pagka may maingay ganun. So yun agad yung iniisip ko, yun yung problema ko, paano kaya yung ganito, ganyan. Tapos yung pagkain ko pa, kasi alam niyo yung pagkain ko, iba yung kinakain ko, di ba, sa normal na pagkain. So yun yung mga bagay na naisip ko. Pang mayaman kasi yung kinakain ko. Hindi Boiled egg. Di ba, pang mahirap yung pagkain ko. Ano ba? Mabubuhay ka na sa pagkain ko na Kamote, napakamura lang saging. Yun yung mga bagay na sabi ko, paano kaya gagawin to na ng ganto ganyan. Tas yung paano ko, yun pa yung sabi mo kanina, yung content ko, paano ko i-insert yung ibang tao sa content ko na pang solo lang. Usually kasi yung content ko, mag-isa ako, nagsasalita ako, that's it. That's my content. So yun yung mga parang naisip ko magiging struggles ko. And true enough, naging struggle ko naman talaga siya. Especially nung mga start pa lang, ganyan. Na parang nahirapan na matulog, yung pagkain ko, tapos yung sa content ko, hindi ko rin alam kung paano sila ma-i-insert. But along the way naman, na parang nasanay na rin ako. And then at the same time, I know yung goal naman natin is bigger than yung kung ano man yung personal kong, alam mo yun, personal kong preferences. And I think those things can take a backseat for the bigger goal that we have here in the House of Collab. Ayun, talagang lumabas si Ryan ng kanyang comfort zone and medyo nag-change din siya ng the people around with. Yes. Para talaga to get a bigger perspective. And true enough, kita nyo naman, malapit na tayo mag-season 7. Yes. It's been 6 seasons together na magkakasama tayo sa lahat ng mga nanonood. Kaabang-abang na talaga ang season 7. Grabe. Almost 3 years. Almost 3 years. Almost 3 years Yes. together with you guys. Exactly. And then, how about you, Ari? In terms of, I know you're a teacher by profession, pero pumasok ka dito sa the House of Collab, entering a role na hindi mo naman siya talaga something na, inaral. Pero, ang question ko sa'yo doon, Ari, is, you've been how many years with us? Almost 2 years na. This, 2 years na sa March 9. Yan, grabe. Malapit na palang second year anniversary ng isang Ate Ari. So, ang question ko sa'yo, Ari, based on our topic also is, ano yung challenges that you had to go through in terms of the people you're surrounded with? Siguro naman, 2 years ka na dito. I think, happy ka naman. Di ka naman tatagal ng 2 years. True. Diba? So, I know a little bit of your journey. Ano bang naging mga challenges mo in terms of the people around you? Especially if there are people that are negative about it. Kasi, mga nakakwento kasi sa akin ni Aryan is, there's a lot of expectation being a teacher for her. Ang tanong ko dun is, do you have a change of scenery of the people you're around with para matuluyan mong gawin tong ginagawa natin today? Actually, ako talaga, sobrang introvert person ko, sir. Hindi talaga ako ma-into, alam mo yun, sobrang daming tao. Ayoko nang lahat ng attention nasa akin. Ayoko nang ganito. Wow. Ganun talaga. Salamat sa pagbigay ng oras, Ari. Hindi, I mean, alam mo yun. Kasi change of mindset nga to eh. Yeah. Diba? Oo. Tapos, sinubukan ko siya through taking to become a teacher. Diba? Kasi, yun, lagi ka nasa unahan, ganyan-ganyan. So ngayon, sobrang lang talaga, accidentally nung pag-apply ko sa The House of Collab. Parang 45 seconds ago, naghahanap ng admin assistant. Tapos biglang nagpasa ako ng CV ko. Bigla na lang, boom, nag-reply yung Sir JV. Kilala niyo ba yun? Tapos yun, challenges ko, siguro yung unang-unang task na ginawa ko kay Sir JV. Yung pinaggawa niya ako ng biometrics. Hindi ako techie. Kala mo naman kung anong mahirap yung pinagawa. Baka sabihin ng mga tao kung ano-ano pinapagawa ko. Hindi. Tapos, doon ko yung papasok kasi na parang si Sir JV, alam mo yun, kahit na siya yung pangalawang boss ko, siya yung favorite boss ko eh. Wow, my Kasi, kasi alam mo siya, bibigyan ka niya ng something na, bibigyan ka niya ng task, tapos hindi niya sasabihin sa'yo or itatanong sa'yo na, kaya mo ba to? Na-experience mo na ba to? Nagawa mo na ba to? No, hindi ka niya gaganunin. Magta-trust siya sa'yo na kaya mo yun gawin. Mag-aano na sasabihin niya, Ari, do this, do that, search this, search that. Na-expect niya na kaya mo yun. Kaya mong gawin yun. Na, alam mo yun, na magagawa mo siya. So, syempre, yung mindset mo, binigay niya sa akin to binigay. Syempre, mindset mo, ibig sabihin, naniniwala siya na kaya ko itong gawin, kaya ko ito i-produce. Diba? So, ikaw, yung mindset mo,
magagawa mo siya, di ba? So, wala naman ako masyadong challenges. Meron lang talaga ako. Charot. Wala masyado pero meron lang talaga. So, lalo na sa, hindi naman mahirap pakisamahan yung mga tao sa The House of Collab. And yung mga bosses natin is very, naman sila. Talagang hindi sila boss leader sila. Talagang ilalabas ka nila sa comfort zone mo. Tutulungan ka nila para maging one of them, maging successful. Diba? So, masaya yung ganong kasama. Tsaka sabi nga nila dapat, may nagsabi sa akin ito, hindi ko alam, yung crush ko ata nagsabi nito. Wow. Dapat, Naisingit pa talaga eh. hindi, pwede ka ba i-shout out? Bala, it's up to you. Sabi niya, dapat meron ka daw 3 sets of friends. Uy, yan. Diba? Napakagandang pag-topic Diba? niyan. Ano yan, Sabi 3 sets nila- of friends na yan? Sabi nila dapat, meron kang group of people na mas bata sa'yo, Mhm. tapos kasing edaran mo, tapos mas matanda sa'yo. Kuya Ryan. Ay, sorry. Dapat may ganun ka daw. Kasi, pag mas bata sa'yo, at least, nagkakaroon ka ng share mo yung experiences mo, yung expertise mo. Meron kang natuturuan. Natuturuan, Yes. nag-guide. Okay. Diba? Kapag same age mo naman, yun yung comfort zone mo. Yung parang same kayo lahat ng mindset. O ano, walwal? Walwal. O, Ano yung walwa? What's walwa? Ay, mas o, diba? Gastos. Diba? Diba? Alam mo yun? Tapos yung pang third, yun yung mas matanda sa'yo na dun ka naman matututo. Aha. Lahat naman ng mindset mo na mali or hindi tama or hindi naka-align. Parang dun ka mapapaisip na, oo nga, no. Diba? Ito para dun mo i-align yun kung yung purpose mo or yung mga ginagawa mo sa life. Doon ka magre-reflect. Kumbaga dun sa dito, ikaw yung dumidisiplina, dito naman ikaw yung dinidisiplina, parang gano'n. Diba? There's a certain, Dapat daw talaga may ganun kang set of group of people na nakakasama. Para at least, 'di ba, hindi yung puro same age mo lang na wala. Ang mindset mo lang talaga nun is mag-happy, go with the flow. 'Di ba? At least naniniwala ko dun na pag may ganun kang 'di ba, nakakatulong ka, nakakapagpasaya ka at natutulungan ka. Diba? Galing nung ganun, no? Galing na nagturo ng 3 sets of friends, ha? Okay yun, ha? Anyway, yung sinabi ni Aris, and it's really about the people you're surrounded with. So siguro, kung meron tayong may share sa inyo, if you want to be successful, speaking about this topic, if you want to be successful, if you want to go reach new heights, kailangan mong mag-change ng mindset and kailangan mo rin mag-change ng yung comfort zone or go out of your comfort zone. And at the same time, malaking factor din yung mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? So, like for example, for Christine, diba? Sa mga nagko-comment dyan. Thank you for watching, definitely. I think you need to change your mindset if there are things that you're unhappy about. Para, you become a happier person. Kaya natin ginagawa to is just to add value for everyone. And napakalaking bagay nitong yung mindset. And syempre, nakita nyo naman sa story ni Ryan as a businessman, realtor, Ari as a teacher and an admin. Siguro ako naman, for me, I can probably share something about my life. Ako kasi, like sa the people at my age, nung panahon ko, uso nursing. Yeah. So, nung panahon ko, syempre, pag nursing, kailangan yun ang kunin mo, wala kang choice. So, that was my course. BS nursing po ako. And tinapos ko naman po siya. And I did it for my mom. Kasi nung panahon na yun, wala naman. It's different from Gen Z now na parang Gen Z is like, oh, I don't want to do this. I don't want to do that. This is what I want. I get anxiety if I'm put in a situation na hindi ako komportable. Nung panahon kasi namin, medyo, wala kaming choice. So, sa akin, I had to adjust. I had to have a mindset na I have to do this para sa kabutihan na gusto ng nanay ko, 'di ba? And I had to get along with the people that are there. For me, it's a good exercise na being in a situation na hindi ko naman talaga gusto in the very beginning, but I still did it. 'Di ba? And alam naman ni Ryan yun, we've been friends for so long na I was able to, successfully finish my studies. And entering to these businesses that I've had, this is definitely outside of my comfort zone. Ang background ko is, of course, in the not hospitality, but the healthcare industry. And now I'm into entertainment business and financials. I went out of my comfort zone. I put on a mindset that I have to be successful kasi
there's no other way. Mm. Diba? If I don't do these things and learn these things, hindi ako magiging successful, or any my coworkers, my staff and all. So for me, that's one thing that helped me in terms of being outside of my comfort zone. Kasi hindi naman ako aabot dito, hindi naman tayo lahat aabot dito kung hindi natin ginawa yung tamang mindset. Diba? True. Siguro to end that topic alone, meron pa naman tayong ibang mga pag-uusapan is yung part ng negative people. I learned that for you to become successful is lahat tayo nagsimula sa ganitong stage. Let's say this is the stage where we are. Sabi nga nila, the road to success doesn't mean na kung sino kayo nagsimula hanggang sa dulo, kayo pa rin. Yeah. Meron at meron na ikaw at some point aangat ka, pero ibang mga kasama mo nandito sila. So yung mga kasama mo na nandyan, maaaring sila ba yung tao na kailangan mong bitbitin, paangat? Yes, meron at merong mga sasabay sa'yo. Hindi naman mawawala yan eh. Parang tayo, right? At some point, all of us, the both of us and our friends has to level up. Yeah. Because if they eventually don't, anong mangyayari? Sila yung hihila sa'yo pababa. Na up to the what level na umabot ka na rito, mamimili ka na lang. Do you continue to carry the burden of helping them that may slow you down, or wala tayong magagawa? Nagawa na natin lahat ng tulong na pwede natin ibigay, pero hanggang doon na lang talaga sila. And I'm not saying that to be a hypocrite, but at some point in life, your mindset and the people that you surround with, dapat talaga hilahan pataas, hindi hilahan pababa. Because that toxic mindset of being a leech or pabigat or a negative person, kahit hindi ka negative person, kahit hindi ka leech or scrub, kung meron kang ganun sa paligid mo, eventually at some point, tulad ng sinabi ni Ryan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Even if you're not them, at some point, there's that negativity and that toxicity na nakakabit-bit sa'yo. And hindi mo alam na imbis na nakafocus ka na lang sa to get more sales, to get more revenue, to get more fans, to get more opportunities, iniisip mo pa yung isa or dalawang tao sa circle mo na laging sinasabi, ay hindi, pangit yan, ay hindi, toxic kayo, or whatsoever. Yeah. Diba? Ay, Jejemon kayo. Jejemon. Actually, ano yung sinabi mo, James, napaisip lang din ako yun. Like, 10 years ago, we have so many people na kilala natin who surrounds us. Pero parang feeling ko ngayon, after 10 years, parang very little, wala na natira na talagang, like, yung super close lang talaga natin. Siguro, there's only 3 to 4 people that we actually, na talagang sinasamahan pa rin natin. But all of them wala na halos sa buhay natin. Like, I mean, sabi mo nga kanina, parang if they will only weigh you down, parang pangit mapakinggan, pero you really have to cut them off. Kasi sabi nga nila, not all the people that goes into your life will stay in your life. Exactly. Yes. Yes. Some of them is only meant to give you some lessons. Yes. Some of them, parang may bibigay lang na konting value sa'yo or something, or papasayahin ka lang at this certain time, pero after that, hindi talaga sila yung meant na makasama mo hanggang sa dulo. Diba? And actually, okay na ngayon ganun, pero meron pa actually mga tipong mga kilala mo talaga, alam mo yun, that won't actually believe in you. Yun yung mas mahirap. Yun yung mas mahirap, yung tipong pamilya mo or mga kaibigan mo who won't actually believe in you. Exactly. Sabi ni MDRM, yung taong mga ginagamit ka lang. Yun. Nagamit ka na ba, Kuya Ryan? Oo naman. Pero hindi ko nabanggitin yung, pero yung anin ko na lang siguro yung mga tao na hindi naniwala sa akin before. Even when I'm doing real estate before. Like, I never had a client who's my relative or who's a friend. Sabi nga nila, your biggest supporter is someone you don't know and your biggest hater is someone you know. Yes. Yun. Tsaka sabi ni Sir JV din, add ko lang Kuya Ray, sabi niya talaga, ang unang-unang tatanggi sa'yo yung mga taong kakilala. Yeah. Yan. Ito lang bro. Ito, hindi ko nababanggitin. Meron tayong friend na super close na talaga natin. Hindi ko na sabihin yung pangalan. When I was starting doing TikTok, pinagtatawanan niya pa ako and he's making fun of me. Pero now, he wants me to promote kung ano man pwedeng i-promote for him. Kaibigan ba natin to? Kaibigan natin. Si Nech Itay. And hindi lang yun isang tao, maraming tao yung ganun sa akin before. So, nahiya pa nga ako before kasi nga I started doing, kasi before real estate and then businesses, ganyan. Tapos bigla ako nag-TikTok. Medyo weird nga lang naman talaga, di ba? Na parang, ano to ginagawa na to, di ba? Ayun, na ano lang ako na ang daming mga ganun tao na tipong, would make fun of what
you're doing or won't actually believe in you until you become successful. And that's a time they would, pangit man pakinggan, they would try to ride your fame or yung success Ganun talaga mo. eh. Oo. Diba? Maraming ganun. Marami talagang ganun. Totoo yan. To back up what Ryan is saying, I agree. In all the businesses that I've done in my almost entire life, sa simula talaga, yung pamilya at kaibigan, hindi ko talaga yan kasama. Lahat yan doubters ko. Kasi hindi sila sanay. Hindi ko naman sinasabi na masama silang pamilya or masama silang kaibigan. Siguro, if you're going to be the first millionaire or the breadwinner of your family or the circle of your friends, eventually you have to do something different. Yes. Kasi kung lumaki ka sa isang pamilya na class A, BC or even D, lahat kayo nakasanayan na yun for the previous generations kayo ganun. If you're just gonna do the same thing over and over again, guess what? You're still gonna be part of that class. Yeah. Diba? Now, if you're gonna be the first person in your family or your barkada that's going to try different things, like for example, si Ryan, we're surrounded by business people or maybe employees, and then si Ryan suddenly hopped on TikTok. Yun na, sinabi na ni Ryan. Meron siyang criticism. And the funny fact is, Ryan has how many followers now? 7.4. 7.4, very successful content creator, man behind the House of Collab. And now the people before na nagka-question sa kanya is asking for his services. Think about that ironically. Yeah. Diba? Actually, mas malala pa nga before, bro, nung nag-real estate ako. Kasi nag-real estate ako before. Like, as in talagang kasi before when you say sales, di ba, sales, real estate, parang dati pag tinatanong ako, anong work mo, ganyan? Sabi ko, sales for real estate, ganyan. Tapos sabihin sa akin, family ko, relatives ko, ganyan, mga tito-tita ko, pinsan ko, ganyan, sabihin, ba't hindi ka kumuha ng totoong trabaho? Ayun. Alam mo yun, ba't hindi ka kumuha ng totoong trabaho? Yun kasi hanggang doon lang kasi yung capacity na alam nila. Oo. Kasi, pero that's not wrong. Yes, that's guys, not wrong. Yeah. Hindi masama yun na yun ang opinion nila. Yes. Maybe sinasabi nila yun sa inyo or sa atin because they're concerned. oo, yun. They're concerned. Ako hindi ko naman minasama yun. Baka concerned na talaga sila. They want me to have something that's really, na sa tingin nila is stable, ganon. Kasi bro, ang sales, especially in real estate, ang contract mo lang dyan is 3 months. If hindi ka makakuta ng 3 months, wala ka na. Out ka na. I'm not sure now, but most of yung time ko kasi nung I'm still doing real estate, ganon. 3 months, if hindi ka nakakuta ng 3 months, you don't have a job anymore. But then, iniisip ko naman, okay, I'll have a stable job, tapos ito lang yung kitain ko. Sabi mo nga kanina, I want something that is, wala pang nakagawa. If I want to have something that's never been done before, I need to do something na hindi ko pa ginagawa, wala pang ibang nakagawa. And if that means I have to take risk on getting a job for only 3 months, but I stayed there for 5 years. Grabe. It didn't happen na hindi ako nakakuta. Umalis ako in that company because I retired early. It's not because I didn't reach my quota. So imagine, they only thought of me being there for 3 months, but I stayed there for 5 years. Grabe na rin ang mga stories na pinagdaanan ng isang Kuya Ryan. Nakaka-humbling yan. And sana marami rin kayo natututunan sa mga sinishare namin, especially also in the line of Ari as a teacher, Ryan as a content creator, me as a nursing student, graduate. Sana maka-add kami ng value on to these things. And as we move forward, napakaganda ng mga na-share namin. As we move forward, itong mindset at comfort zone, syempre lahat naman ng tao, may kinalaman to sa success eh. Yes. May kinalaman to sa kung ano ba yung gusto mo talaga. Does this comfort zone or mindset and at the same time yung tao sa paligid mo, may kinalaman ba to sa mga risks na iti-take mo? Yes or no? Yes. Yes. And itong mga risks na to, masasabi ba natin na yung mga i-open natin na negosyo, papasukin nating mga investment, and at the same time, yung bagong trabaho na lang or bagong linya. Meron ba tayong misconception about these kinds of things? Kasi kanina napag-usapan natin, careers natin comfort zone. Paano ngayon that, Ryan, you're now a successful businessman, Ari, you're successful in your ways and you're now entering an entrepreneur role with this new company. Ano kaya ang mga misconceptions sa mga investment? Ari, do you have anything to share about
the misconceptions on investments. Ano bang mga investment na pinasok mo? Pero before that, Arya, thank you sa 120 viewers natin. I hope you What's Uy, up? wow, What's 120. up? I hope you listen carefully sa mga sasabihin ni Arya, sabihin namin. And ayun, if you guys are more if you guys want to learn more and you're interested kung saan mga didiscuss namin dito, please message us and we can discuss more sa inyo guys. Yes. So yun na nga, Ari. Ano ba yung mga investments na ilang taon ka na ba, Ari? 27 po. 27. As young as you are, at sa lahat ng mga young viewers natin, Ari, ano ba yung mga investment na pinasok mo na? Can you give some examples? Ito, konting intro lang di ba, pagiging teacher kasi, sobrang baba ng sahod niyan. Di ba? Ang first term mo sa teacher, swerte ka na kung maka 15K ka a month. Ay, wow. Talaga, ganun ba talaga yun? Swerte na yun, sir. Most of Even at this time? basta private school. Swerte na yun, yung 15K every month. Pag minalas ka, 12K lang. Starting entering. May tax pa yun, no? Meron pa po. So, magkano, may kaltas pa yun. magkano sa ganyang sweldo, magkano ang take-home monthly neto, average? 10. 10K. Pag may 15 ka, so meron kang 13.5, mga ganun. 13.5, grabe. Oo. Yung mga teachers natin ngayon, comment nyo kung magkano ngayon. May Ganun dati. may mamasahe ka pa, Oo, pagkain mo pa. At saka lahat ng materials mo ay sa'yo. Talaga? Yes. Hindi provided ng school yun? Yes. Investa mo rin sarili mo talaga. I-investan mo na oras, panahon. Mm. And then, kaya ako, nung pandemic, pinagtuturo na ako. So, nag-change mindset ako. Sumama ako sa mga classmate kong nag-call center. Nag-BPO. Nag-BPO ka. Nag-BPO ko for 2019, 2020, 21, 22. Mhm. Diba? 4 years. Kasi 2022 ako March, pumasok ng the House of Collab. Tapos, nagre-reklamo sila, ito lang yung may isang classmate, pumirma siya for 5 years. Ang nakalagay na sahod niya is 12K. So, 5 years, nakapirma siya dun sa school, nakastock siya dun na 12K lang yung sahod niya. So ako, doon na ako natakot, nag-isip na ako, hindi ako nag-enter mag-teaching that time. So nag-BPO ako hanggang sa mas okay yung salary. 'Di ba? You have to be practical kung saan ma-meet yung needs mo talaga. And then, hanggang sa afternoon, hindi pa rin ako nagturo. Saan ako pumasok? Sa The House of Collab. Nag-apply pa rin ako sa talk. Kasi pag binangga mo pa rin, mas malaki pa rin yung offer ng talk kaysa sa teaching. Uy, apply na kayo. May mga nagko-comment ka kanina. Diba? So ngayon, habang nasa talk naman ako, nakikita ko yung mga business people. I am surrounded with the business people. Ganon. Meron akong bagong pinasukan. Ano to? Investment ngayon. Alam niyo ba ang front row? Oh, front row. Kilalang-kilala yan. By the way, sorry, nakat kita. Ha. By the way, this podcast, this show, this live is sponsored and partnered by Front Row. So, napakabait ng ating mga friends sa Front Row. Sila Mark Cruz, sila Cedric, everybody, Yes. Congressman Sam, and of course, RS, sa lahat ng mga bumubuo ng Front Row. Maraming salamat. Napaka mapagkakatiwalaan at napakadami na nilang nagawang normal na mamamayan na milyonaryo. Diba? So, yes, continue, Ari. So, yun. Sir JV, parang kinausap ako. Kasi, Ari, parang nag-member na nga si Sir JV. Tapos, si Madam, shout out sa'yo, be. Tapos, kinausap nila ako. Kasi imi-meet nila si Apps Mark. What's up, Apps? Tapos, nung pumunta ako doon and explain sa akin kung paano siya, how it worked. Alam mo yun, kasi misconception dito, networking. Pag wala kang naano dyan na tao, wala kang kita. Ay, scam yan. Ay, jejemon yan. Diba? Pero, kasi kung hindi mo talaga naiintindihan ang mindset mo, iyon, i-close mo lang doon. Wala ka talagang maintindihan, yun na yung paniniwalaan mo. Yes. At yung mga ganong klaseng mindset, yun yung mga taong pinanganak na mahirap at mamamatay na mahirap. Grabe naman. Grabe naman yung Pero diba? totoo Kasi actually totoo. Kaya ako nag-react ng ganun kasi medyo sadistic pero alam mo, in context, totoo yan eh. If you don't go out of your comfort zone and
yung tao, oportunidad lumalapit sa'yo. Tapos, ganyan ka mag-isip. Tama. Kung nasan ka, doon ka lang. Diba? Kasi pag close-minded ka, kung ano lang yung alam mo, doon ka lang. 'Di ba? So, kung hindi ka tatanggap ng opinions, ng expertise ng ibang tao, ay, hindi ko naman to sasabihin sa'yo kung nag-iimbento lang ako 'di ba? Tama yun, tsaka be always open to opportunities and different ideas. Kasi pinag-usapan natin kanina, sabi nga rin ni Ari kanina, if you'll stay the same and kung gagawin nyo is the same thing that you've been doing over and over again, parang, di ba sabi nga nila, it's stupidity for you to do the same thing over and over again but you're expecting different result. Diba? So, sabi nila, it's insanity. Right? If you're doing the same things over and over again and expecting a different result, that's insanity. Yeah. Tsaka, I'm always open to new ideas, new opportunities. Kasi, let's say na lang, kapag ang mindset kasi ng tao, especially, I'm sorry, kung Filipinos mostly ganito, kunwari may lumapit sa'yo. May lumapit sa'yo na sabihin niya, kumikita ako dito ng milyon-milyon. Ang mindset mo agad, ay, scam yan. Diba? Yan agad ay, scam yan. Ay, hindi yan totoo. Ay, ano yan, ganyan. Ako kasi, pag may lumapit sa akin gano'n na sabihin sa'yo, ay, ako successful ako dito, kumita ako dito, or nag-grow ako dito, or whatsoever. Ako, I might have some prejudgment sa utak ko, but I'll still listen. Diba? I'll still listen. Then after mong natin mag-usap, then that's when I will decide kung... wala namang mawawala eh. Diba? Alam mo, nagigets ko yung sinasabi ni Ryan eh. Totoo yan. Sorry kung kapwa Pilipino yung tinutukoy natin, pero kasi sa atin, it's very rampant, very nakikita talaga na ganito. Yung may lalapit pa lang sa'yo. Kaibigan mo, bro, dito, may bago akong offer sa'yo, pagkakakitaan o investment whatsoever. Wala pa nga sinasabi. Scam yan. Kahit hindi mo sabihin yun, sa utak mo, yun na kagad. Diba? I'm not saying everybody's like that. It's just that numbers don't lie, experiences don't lie. Ganun talaga eh. I've been in sales, ganyan talaga. Na may sasabihin ka pa lang about offering you something, presenting you something, sa utak mo kagad scam. I don't know why. And that's a negativity that people should, do you think, sa lahat ng mga milyonaryo-bilyonaryo, yan, sila Elon Musk, sila Jack Ma, if they had this kind of mindset, may lalapit sa kanilang tao magpe-present. Kung gano'n ang utak nila, do you think they will be that kind of successful? Sasabihin nila na oh sir, there is a business meeting, someone wants to meet you, it's an opportunity. Sa tingin mo sasabihin ni Elon Musk, no, that's a scam. I don't want to meet you. Do you think gano'n? Diba? And at the end of the day, all you have to do is just listen. Diba? The moment naman na pinakinggan mo yan, nabawasan ka ba ng pera? Hindi naman eh. Mawawala. Ito lang bro, I mean, ikaw you did insurance before, right? Yes, Ako, I did. I did real estate before. Kasi thinking before ng mga tao na, ay, bibili ako ng property, ay ko, insurance, pang mayaman lang yan. Di ba? Hindi ko kaya yan, ganyan, di ba? Yung mga nakuha ng insurance or ng real estate, ng properties na sa amin before, if yun yung thinking nila, hindi nila kami binigyan ng opportunity for us to pitch or to present kung ano yung dapat na i-present, siguro ngayon wala pa rin silang property. Ayun na. Di ba? Nakatira pa rin sa magulang o nagre-renta. Di ba? Hindi nila napakinggan or hindi nila ako binigyan ng opportunity to explain on hindi mo naman kailangan bayaran ng isang buong milyon yan. 'Di ba? There are payment terms for this. Exactly. 'Di ba? 'Di ba? Tatanong ko nga sa mga viewers natin, involve natin sila. Ikaw, Cuddle Cuties, nakatira ka pa rin ba sa bahay ng pamilya mo or sarili mo ng bahay? 'Di ba? Yeah. Just to check lang if, 'di ba, you guys are open to these kinds of opportunities, but what not. Moving towards these kinds of investments, opportunities. Guys, the purpose of this podcast, itong Fairfax, is to give you guys an opportunity to reach out to us. Sa caption na, of course, magkakaroon ng replay itong live na to, meron kaming i-upload doon na link para yon, click nyo na lang yon, bahala na kayo doon. If you guys want to talk to us, message us, pwede namin kayong bigyan ng free consultation about these businesses. If may mga tanong kayo about mindset, comfort zone, if may tanong kayo about
maganda ba tong investment na ganito or yung mga business opportunities, just do message us. Message nyo kami sa mga account namin. Nandun naman, makikita nyo naman yan lahat. Follow nyo lahat yan. And mag-guide namin kayo. That's actually the secondary purpose of this podcast is, syempre, gusto namin paalam sa inyo na yes, buhay pa kami, Cuddle Cutie. And yung season 7 is just right around the corner. Alam kong inaabangan mo yan, kaya mo tinatanong. And so as the other thousands of people na sumusuporta sa The House of Collab at sa mga content creators. Siguro, as we wrap up this podcast, Ari, ikaw muna tatanungin ko. As a teacher and a working professional and now entering a new business venture, anong masasabi mo sa generation ngayon, siguro closing, towards opportunities and towards mindset? Short ending for that. At your advice based on your experience. Ang generation kasi ngayon, most of them talaga sobrang entitled. Diba? Na parang, Huwag tayong ganun, guys. na parang, this is what I want, this is what I want to do. Diba? Parang, eto na yon. Parang hindi na open sa kahit ng anong opportunities. Diba? Kasi, yun na yung mindset nila eh. So, alam niyo yun, kailangan, sabi nga din to ng professor ko sa Assumption. Hi, Miss Cruz. Wow. AC ba yun? AA? Kahit na gaano ka karaming na-attendan na seminars, na talk, kapag umattend ka, you have to listen to that person. Kasi meron at merong sasabihin niya na hindi mo alam. Yes. 'Di ba? So, wag kang feeling na lahat alam mo na. Yun. Okay. Be open, parang gano'n. Yes. And syempre, at the same time, parang be humble na rin at the same time. Di ba? Tapos, share ko sa inyo yung daily mantra ko. Ito Wow. yung daily mantra ko, guys. Listen. May we have the courage to change the things that we can, the serenity to accept the things that we can, and the wisdom to know the difference. Wow, very deep naman nun. Feeling ko aabot sa snippets yun. Thank you so much, Ate Ari. How about you, Kuya Ryan? Ito naman, as a businessman and an influencer, ano kaya ang masasabi mo sa na parting and closing message for the generation right now into looking at these opportunities? Before kasi yung iba kasi talaga yung mindset ko before, parang ay napakataas ng pangarap ko, hindi naman ako lumaki sa mayaman na pamilya, sakto lang, pero napakataas talaga ng pangarap ko. And ang dami nagsasabi sa akin that time na taas mo siya ng pangarap mo. Parang mali yun before. Pero ako nagsabi sa inyo, hindi maling mangarap ng mataas. As long as kaya mong back upan, as long as willing ka ibigay kung ano yung dapat para ma-reach mo yun, go for it. Kasi usually, di ba mga Gen Zs, mga kabataan ngayon, usually pag sinasabi sa atin na, ay, masyado ko pang bata para ma-reach mo to, masyado ko pang bata para ganito, no. There's no certain age for you to be successful. You're not too young or you're not too old for you to be successful or to reach your dream. The time, kung meron kang pangarap, kahit na ilang taon ka pa, if you're willing to reach it now, then grab it now. Exactly. Napakaganda naman ng mensahe ni Kuya Ryan. Siguro for me, and my closing remarks for this topic, and I hope, bago ko sabihin to, I hope na meron kayong napulot, natutunan sa ating 100 viewers na nagstay. Maraming salamat. Yes. Maari kaming puro content, puro comedy, drama, tawanan. Syempre, sa isang negosyo, parte yon ng entertainment business. At dahil ginagawa namin to ngayon is para makapagbigay din na, alam nyo naman, sa dami ng followers and viewers and fans ng buong The House of Collab, maraming salamat sa pagsuporta. Gusto lang namin i-share na merong mga tao na nagbubuo ng THOC, FNC na gusto rin namin makatulong sa lahat. So, I guess, to close it all up, gusto lang namin sabihin na remember that opportunities come to pass, not to pause. So, grab them now. Yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa 100 viewers. Ulitin ko lang, every Wednesday, we're gonna go live here on TikTok, talk.live. Iba-iba ang mga magiging hosts for this Fairfax podcast. True. At gagawin namin to every week at madadagdagan ng mga live shows natin hanggang sa malapit na nating i-reveal kung kailan
magbubukas ang Season 7. Season 7. Grabe, Malay nyo, grabe. ako pala yung isa doon. Grabe. Sinisimulan na po namin na mag-ingay. Tapos na po ang bakasyon. Gustong-gusto na po. K-Gems, thank you so much for liking this conversation. And A-Stans, thank you so much for watching. And again, my name is JV Advincula. Ryan Tanyada. Arian Cruz. And thank you for watching Fairfax. Abangan nyo ulit kami sa aming mga live shows. Thank you so much. Bye guys.